Last June 6, 2024, nag-submit pala kami ng K1 AOS packet. Pero nagtaka kami kung bakit wala kaming na-receive na notification from USCIS na natanggap na nila yung documents namin. Kaya ang ginawa ko, nag-inquire na lang ako last August 21, 2024 sa USCIS lockbox support. And then, nag-reply po sila sa amin last August 29, 2024. Ang nakalagay dito sa reply is, "Good day. The I-485 submission was rejected by the lockbox on June 10, 2024. Ang reason po nito is the filing was rejected because the submission included pages from multiple form versions." Actually, yung last documents namin na sinubmit o yung first documents na sinubmit namin is ginawa ko na yon, na-ready ko na last December 2023. Pero hindi pumayag yung asawa ko na isubmit namin nung time na yon kasi madami din kaming pinagagastusan, and then nagbakasyon din kami sa Washington at doon kami nagpasko. So nabutan kami ng increase ng April 1, 2024. Yun yung start ng increase, and then nagsubmit na kami ng documents namin is June 2024 na po. So yung documents na yun is makailang revise na ako sa date, and then hanggang sa naabutan na ako ng panibagong form or updated form ng USCIS. Kaya umulit uli ako, nag-fill out uli dun sa panibagong updated form. So hindi ko siguro napansin, na overlook ko na nahalo ko yung ibang form na ni-revise ko before sa new version of form, na which is ang nakalagay doon kung bakit rejected yung AOS documents namin is dahil sa multiple form versions. So kahit anong double check, hindi ko na siguro namalayan yung version ng form na yon. Meron siguro akong nahalo na isa doon sa mga ni-revise ko na form, na which is hindi ko na napansin dahil sa umpisa pa lang makailang revise na ako hanggang sa naabutan ako ng updated form or new version from USCIS. So, doon sa first video ko na nagsubmit ako ng AOS, meron din akong mga tip doon. I-follow nyo lang, and then hindi naman talaga tayo perfect kahit anong double check. At dahil na rin sa makailang ulit na akong pag-fill out ng form, pag-revise, so yun na yun ang nangyari sa akin. So dapat i-double check talaga lahat ng form by page. Importante yun, signature, and then lahat ng mga proof of documents, isalin nyo na wala kayong makaligtaan. So yun, ang ginawa ko dito is inulit ko lahat from the start. Nag-print uli ako ng documents, nag-fill out uli ako ng form. Nilagyan ko lahat ng label, bawat form, and bawat proof of relationship. Ito yung ginawa ko, and then yung mga paper clip, nabili ko lang yun sa Walmart, and then pati na rin yung post-it or pang-label para dun sa form. So, nag-resubmit kami last September 9, 2024. So, na-receive nila ng September 11, 2024. And then, may na-receive ako na email from USCIS last September 16, 2024. And then, naka-receive din ako ng text notice from USCIS last September 17, 2024. Na okay na yung form ko and na-deduct na rin yung payment for K1 EOS application. So this time, double check uli lahat ng mga documents bago ko sinubmit, and sure naman ako na yung version na yun is updated na, new version na from USCIS. Pagkatapos kong ma-double check lahat ng documents from form, proof of relationships, and lahat ng mga supporting documents, kompleto na. Siniled ko na siya, and nilagyan ko siya ng label bawat yellow packet, and saka na namin pinadala sa FedEx. So thankful ako, tapos na akong mag-biometric last October 7, 2024 at 3 p.m. Natural lang yun, lahat tayo nagkakamali sa mga documents, lahat yon. As long as wag tayong mawala ng pag-asa at matuto tayo sa lahat ng mga pagkakamali natin. Yun lang po, and good luck sa ating lahat. Bye-bye and God bless!